Hello guys! Kumusta po kayo? My name is Teresa at ang topic po natin for today ay kung paano po ako nakapag-apply ng college scholarship dito po sa Germany. Madami po akong ginawa kaya medyo mahaba po itong video na ito, pero kung sakali mang medyo mahaba siya talaga, gagawin po nating 2 parts. At disclaimer lang din po sa mga katulad kong nandito na or sa mga nag-a-apply pa lang. Nung nag-apply po ako ay nung 2018. So, baka po iba na ngayon or iba pa noon yung proseso. Pero usually naman sa mga ganitong proseso po ay may pagkakaiba man sa mga pero yung maliliit na bagay lang. Wala namang malaking pagbabago dito sa Germany or dito sa process na bigla-bigla ibang-iba na talaga yung proseso. So, background info rin po, yung minsan, depende kung ano yung ina-applyan mong scholarship. At dito po ay hindi katulad sa Pilipinas na pupunta ka sa politician or mag-apply ka kay mayor or kung ano pa man. Ang scholarship po dito ay under ng management. Wala po dito yung i-sponsor ka ng politician, doon ka magre-report. Wala pong mga ganun dito. Kaya kung deserving mo naman na magkaroon ng scholarship ay dahil po yun sa iyong kakayahan, sa iyong interest, at sa iyong qualifications. Doon po naka-base kung makakakuha ka ng scholarship. Wala po ditong palakasan. So, at ang in-applyan ko po ay noon kasi depende rin po kasi yon kung anong branch, anong klase ng trabaho ang a-applyan mo. Dito po kasi nakadepende yung pagbigay sa iyo ng scholarship kung ano yung kailangan ng town ninyo na halimbawa po, sa town ninyo ay maraming vacant positions na kailangan nila ng mga nurses. So, magpo-focus sila sa mga position, sa mga tao na gustong maging nurse. Parang ganun po yung style. At kung sakali mang gusto mong mag-aral sa IT, sa town ninyo ay wala namang positions o wala namang mga company na naghahanap ng applicant sa ganong department. So doon po nakadepende rin yon. At nakadepende rin po yon sa iyong personal situation mismo. Kung sakali man na galing ka sa isang employer dati, sa isang logistic or sa bureau, sa office ka ba nagtatrabaho at gusto mong mag-iba lang ng position or mag-iba lang ng trabaho pero parang office job din at hindi sila naghahanap, hindi mo yun makukuha. So, ang unang-una pong gagawin para makapag-apply ng scholarship ay dapat mag-registered ka as unemployed. Kasi naman, kung sakali mang naka-employ ka nga, nagtatrabaho ka, tapos naisip mo bigla-bigla gusto mong mag-change ng trabaho or ng kung ano pa man at mag-a-apply ka sa Agentur für Arbeit, yun po yung federal. Titignan ko po yung aking note. Federal Employment Agency ang translation nito sa Google. Pero dito po sa Germany ay ang Bundesagentur für Arbeit. Sila po yung department na nagka-handle, parang Department of Labor, parang ganun sa Pilipinas. So, dapat, para mabigyan ka ng scholarship, dapat naka-register ka as unemployed. Kasi kung bigla-bigla nagtatrabaho ka tapos gusto mong mag-aral, hindi ka niyan bibigyan ng scholarship. Kasi sasabihin nila sa'yo, why? May trabaho ka na eh. So, uunahin nila yung mga taong unemployed. Na pag
ihatid sa school para makapagtrabaho. So, may mga ganun pong prinsipyo dito. Hindi basta-basta din. So, first, yun yung ginawa ko. During that time po, na nag-apply ako ng scholarship sa college, ay nag-alaga ako ng anak ko sa bahay. So, hindi ako naka-employed during that time. Parang stay-at-home mom ako. Kaya, at wala akong bachelor's degree na natapos. So, ang aking level ng education po noon ay high school graduate lang. First, and then second, ay stay-at-home mom ako, so hindi ako naka-employ. So, talagang official na lang yung pagpunta ko doon sa Bundesagentur für Arbeit na para bang mag-melden ka na, hey, pwede na ulit ako magtrabaho. So, I am registering na unemployed person. So, sila doon sa Federal Employment Agency, itatry nilang ihanapan ka ng trabaho based on sa iyong tinapos, sa iyong experience sa past jobs mo. Yun ang trabaho nila. Ay pwedeng tumawag ka sa opisina at magpaset ng appointment, then doon mo gagawin yung registration, or pwede mo yung gawin online. Pwede yun online sa kanilang website. So both pwede po. So, after noon, dahil nga sa akin ay hindi naman normal lang na pag-register ng unemployment, nagpa-appointment ako at pumunta ako doon nung binigyan na ako ng schedule. Kasi parang i-interviewin ka ng berata mo, yun yung advisor ang tawag. Yun yung parang mag-assist sa'yo kung ano ang dapat gawin. So, dala ko na yung aking biodata kasi nung binigyan ako ng appointment, sinabi sa akin na please bring your biodata and so on. So, nagdala ako, dinala ko yung aking updated na biodata sa aming interview. Then, during the interview, syempre, doon mo nasasabihin na gusto mong mag-aaral. Or gusto mong magtrabaho, halimbawa. At sa akin, sinabi ko na agad-agad na gusto kong magtrabaho or gusto kong mag-aral kasi during po that time, yun po yung sinabi ko kanina nga, nakadepende yung pagbigay sa'yo ng scholarship sa iyong personal situation. So, during that time po, ay may maliit akong anak. Kasi nung nag-apply ako niya ng scholarship, wala pang 3 years old ang anak ko. So, 2 and a half pa lang siya. At sinabi ko na wala akong family na mag-aalaga sa bata at wala akong pamilya na mag-aalaga sa weekend at ang asawa ko ay palaging nag-travel for work. So, ibig sabihin, ako ang main Pflegeperson, ako ang main tagapag-alaga sa aking anak. So, ang choices ko lang ay yung mga trabaho na during 8 to 12 kung kailan nandoon ang anak ko sa kindergarten. So, yun yung personal situation na kailangan din nila i-consider. Na wala akong bachelor's degree sa Pilipinas na pwede kong ihanap ng office job. Nagtrabaho man ako sa nursing home, pero ang nursing home kasi may trabaho ng holidays, may trabaho ng weekends. During that time, wala namang mag-alaga sa anak ko. So, ang choices ko lang, or ang choices din nila, ay ang maghanap ako ng trabaho from 8 to 12. So, fix po, wala talagang ano. And then, during that time, syempre, pag limited yung oras, hindi ka naman nila pwedeng, kasi nag-try din sila sa akin, sasabihin nila na, yeah, but you can go to work in a bakery as a helper. Nakatira po kami sa dorf or sa baryo. So, ilan ba ang bakery sa baryo? Iisa lang. Ang susunod na bakery is 30 minutes away.
So, yun yung po yung mga arguments. Kasi yun nga ang sabi nila, pwede ka namang magtrabaho sa bakery ng from 8 to 12 or pwede ka na magtrabaho as cleaner sa hotel, sa ganyan. Eh kung sa baryo ka at dalawa lang yung hotel doon sa town ninyo mismo at hindi naman sila naghahanap, so ibig sabihin, pupunta ka pa sa next town. So yun yung mga arguments na i-prenote up ko sa aking advisor kasi syempre sila din, titignan din nila kung wala naman, mayaman ang Germany, pero hindi naman nila kaya lahat ng foreigner na bigyan ng scholarship. Supposed to be, pag dito kay pinanganak, hindi mo kailangan ng mga scholarship na ganyan kasi automatic, after ng school mo, may trabaho ka na. So karamihan sa binibigyan ng mga scholarship ng gobyerno ay yung mga taong wala talagang kakayahan maghanap ng sarili nilang trabaho or kung ano pa man. At isa ako doon during that time. So, kailangan kong iset yung mga ganito ang gusto ko, ganito yung sitwasyon namin sa pamilya, and ganito lang yung qualifications na meron ako. So, in the end, kasi marami din silang arguments na sasabihin nila na, paano ka naman makapag-aral? Kukunti lang yung Deutsch mo. Mga ganong issue. So, yung tanong dati na pwede ka magtrabaho ng cleaner, blah, 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 nasagot ko naman lahat siya, na clear lahat, na walang ang chance, walang ibang chance, kundi ako'y pagbigyan sa aking kagustuhan na mag-aral. Kasi ang pag-aaral, alam ko, pag nasa kindergarten ang aking anak, 8 to 12, or 8 to 1 p.m., pwede ako mag-aral during that time. Kasi ang mga school naman dito ay halos pare-pareho naman sila ng opening hours. So, yun nga yung nangyari. Pero before pa talaga ako binigyan, kasi during that appointment, sinulat na yung ganito, ano yung kapasidad ko, blah, blah, blah. So, in the end, tatanungin ka, ano pang gusto mong pag-aralan? So, tinanong ako. Sabi ko noon, gusto kong maging ipagpatuloy ang aking nasimulan sa Pilipinas na office administration. Kasi yun ang isa sa kursong sinimulan ko sa Pilipinas na hindi ko talaga din natapos. Nakatatlong semester lang ako. Sabi nila na, pero pwede. Kaso lang, madami kang kakompetensya. Kasi sa trabaho na yan, halos lahat ng mga mothers, halos lahat ng mga part-timers na women ay yan yung punto nila, yan ang gusto nila kasi nga katulad mo din, may mga anak din sila. So, kailangan makasure ang government na sulit yung ibibigay nilang scholarship sa akin at kung maipasa ko ba ang school. So, at ang binigyan din ako ng advisor ng assignment na maghanap ka ng school kung saan ka pwedeng magtrabaho or kung saan ka pwedeng mag-aral. Kasi yun sila, hindi yan nila hanapin. Hindi yan sila, sila lang yung magbibigay ng scholarship sa'yo. So, iba yung decision ng school, iba din yung decision ng financer, kumbaga. So, sabi niya sa akin, maghanap ka ng school. So, naghanap ako ng nagpaset ako ng appointment sa school, binigyan naman ako ng interview. At ganun nga dito, kapag papasok ka sa eskwelahan, may assessment ka din talaga every applicant. So, nagpa-appointment ako. In-assist naman ako ng tao doon at sinabi sa akin na magsiset sila ng date kung kailan may entrance test ng lahat ng applicant. Kasi dito halimbawa doon sa school na pinuntahan ko limited lang yung numbers na pwedeng pumasok sa isang semester. So dati kami mga 22 kami. So nagset sila ng date and sabi nila doon namin gagawin ang entrance test. At kung maipasa namin iyon, pwede kami
makapag-enroll. So, nung yun ang nangyari, so nagbigay ulit ako ng update sa aking advisor sa Bundesagentur für Arbeit na sinabi ko nga, I found a school and my entrance test sa day na ito. So, sabi naman nila, okay lang, maganda daw yon. And then, sabi din nila, para sure kami na maipasa mo ngayon kasi separate department nga sila, nag-set din sila ng date para doon ako i-test kung ako ba ay karapat-dapat maging scholar ng gobyerno. So, meron na namang test. So, yung test po na ginawa ko, nag-set din sila ng test, yun ay yung itetest nila, yung level of your pag-iisip ba, yung kakayahan mo. Meron yun yung general knowledge about Germany, general knowledge about sa language, importante, at math. Kasi yun yung mga main or sa politics din, parang social studies yun, mga community studies, parang ganun. At ano yun, maghapon yun, 8 hours, meron lang break sa isang at sa computer yun. So doon nila iti-test kung syempre worth it ang babayaran sa'yo kasi mahal ang shule dito. So during that time, syempre nervyos ka, may anak kang maliit na bata sa bahay. And then, yun nga, dumating yung test na sinet ng financier, yung Bundesagentur für Arbeit na 8 hours from morning to afternoon. Questions and questions and questions and questions. At in the end, buti na lang yung nung ginawa ko yung test, katatapos ko lang magtapos ng high school dito kasi inulit ko yung high school dito eh. So parang nakatulong yun para yung confidence ko na maipasa ko yung test, nakatulong din talaga yun. So naipasa ko yung test ng government agency. Ganun din yung sa school. Kasi nung nagpunta kami ng parang entrance test or assessment test, kadalasan sa mga kasama kong nag-test noon ay katulad ko din na aplikante ng gobyerno. Na katulad ko din mothers, yung iba over 30s, over 40s, yun yung mga tao na nagtrabaho na sila at gusto nilang mag-change ng profession at gusto nilang mag-aral ulit. Yun yung mga nakasabayan ko. Sa mga nag-test, halos kalahati lang yung nakapasa. Ganoon, itetest din nila yung basic knowledge mo about sa profession na gusto mong kunin. Kauffrau für Büro Management yung sa akin. So, basic computer skills, basic programming ng Word document, yung mga ganyan. And then, basic knowledge about Germany, sa language, most important yung sa language kasi paano mo naman maintindihan yung pag-aaralan mo kung hindi ka marunong. So, in the end, sa lahat ng mga 3 months yun na ulit, naipasa ko lahat yung test and dun na lang ako binigyan ng after ng test ko sa school, dun na sila nagbigay ng parang certificate na nakapag-enroll na ako. At ganun din yung test ko sa Bundesagentur für Arbeit. After 2 weeks noon, natapos yung test. Binigyan din ako ng certificate na I am eligible na makakuha ng scholarship. So, sobrang happy. At nung binigay na sa akin certificate ko, nagpaset ulit ako ng appointment sa aking advisor. Kasi iba yung magtetest sa'yo at iba din naman yung advisor. So, binigay ko sa kanya lahat, nag-set kami ng appointment, doon na namin pinag-usapan na
ready na talaga. Kailangan, kasi yung school, bago ka pa man nila i-enroll talaga, kailangan nila ng certificate from the Bundesagentur für Arbeit na sila nga ang magbabayad sa school. Kasi during that time is 28,000 euro ang bayad sa school na pag-aanuhan ko. Hindi ko naman pwedeng bayaran yun at never ko yun. Kahit sino hindi yun kayang bayaran din. Yun na lang, kung mayaman ka siguro at ayaw mo na hassle, sabihin mo na lang na, okay, I'll pay for it. Pero bibihira lang yun. So, nagbigay nga ng certificate ang Bundesagentur für Arbeit sa school na mismo na yes, we will pay for the school and blah blah blah. So, parang yun na, yung certificate na yun na parang scholarship Bestätigung oder Bescheinigung from the Federal Employment Agency ng Germany, yun na yung parang scholarship certificate ko. Yun yung nangyari. And then, during kasi that time na scholar ka, may matatanggap kang allowance. Pero ibang topic din po yun, yung allowance, kaya kasi mapapahaba tayo. Pero yun na nga pong aking napagdaanan at kahit na maraming hassle and problema, dapat ready kang sumagot din sa kanilang mga tanong at para mapagtagumpayan mo. Kasi hindi rin naman easy yung maging scholar ka kasi hindi naman sila nagtatapon ng pera dito. At yun na nga ang simula ng pagiging estudyante ko. Kaya yung kinuha ko is yun yung Kauffrau für Büromanagement. Yun parang office administration ang kapareho sa Pilipinas. And I went to school. 3 years po yun. 3 years. Habang nagpupunta ang aking anak sa school, sa kindergarten, gigising ako niya na alas 6. Ready kong anak ko, pakainin, blah blah blah. During that time is 3 years old pa lang siya. Kasi nag 3 years old siya ng July, end of July. At mag-start ang school ng this September. So 3 years old ang aking anak. At nagpupunta kami pareho sa school. So yun po ang way kung paano ako napagtagumpayan kong makuha ang scholarship dito po sa Germany. Sana po hindi kayo na boring at sana naman may nakuha kayong idea na kahit po sino dito kung talagang gusto mo, interesado ka, pwede ka ding maging scholarship or maging scholar ng gobyerno. So, see you guys next time at sa susunod ko pong topic ay kung ano yung napagdaanan ko, ano yung mga struggles na being a student and being a mother and being a housewife and being all around tagapamahala ng bahay dito po sa Germany. So, see you guys at sana panoorin niyo po ang susunod yung video and sa mga hindi po nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo at sana naman. Thank you!